Breaking news! Maniniwala ba kayo kung sabihin ko na ang Pilipinas na ang magiging pinakamalakas sa buong Southeast Asia next year? Hindi nyo aakalaing may nakatagong plano ang Pilipinas na magpapatahimik sa mga kalaban. At ngayong araw na to, ilalantad ko sa inyo ang master plan na ito. Pero bago yan, isipin nyo na lang kung paano nagulat ang China nang malaman nila na hindi lang pala military upgrade ang plano ng Pilipinas. May secret diplomatic move pa na ginagawa sa ASEAN. At bakit kaya biglang nag-alboroto ang China? Gaano kaya kalalim ang talino ng ating mahal na Pangulo? Mga ka-Pulse Point, i-comment nyo nga, sino sa tingin nyo ang tunay na kakampi ng Pilipinas sa ASEAN? Kasi marami pa rin sa mga member ng ASEAN ang nakadepende sa Belt and Road Initiative ng China. Kaya abangan nyo ang shocking revelation sa dulo ng video na to. Unang-una, according to Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gilgavan, magkakaroon tayo ng 49 na bagong barko mula sa France at Japan. Isipin nyo, double na ang lakas ng ating Coast Guard. At ito ang pinakamalaking plot twist. According to PCG Commandant Gavan, by 2025, the Philippine Coast Guard will become one of the most manned coast guards in this part of the world. Talo natin lahat ng bansa sa Southeast Asia when it comes sa dami ng Coast Guard ships. Astig, diba? Kaya sa mga pro-Duterte dyan na nagsasabi na wala naman nagawa si PBBM, think again! Performance rating ni Pres Marcos hindi gumalaw ayon sa survey. Palakpakan? Bakit gagalaw? Nagpe-perform ba siya? Talagang hindi gagalaw yan. Kung ang ating susukatin, yung performance niya sa pagpupulburon, malamang sa malamang yun, gagalaw yun. Pero ang performance niya bilang Pangulo ng ating bansa, naku, mananatiling stagnant yan. Hindi naman nagpe-perform. Paano gagalaw? Ka-Pulse Point, ito ang tunay na dahilan kung bakit todo military upgrade tayo ngayon. Because according to inside sources, may critical timeline na dapat sundin. At ito ang pinaka-importanteng part. May connection ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaya pala todo upgrade ng barko at missile systems. Dahil ang Pilipinas ay may planong i-enforce ang bagong Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Hindi lang tayo ang may ganitong plano. May confidential information na nakarating sa atin na ang Vietnam at Malaysia ay may similar plans. At alam nyo ba kung kailan ito sabay-sabay na ipapatupad? Well, sa susunod na video na lang kaya abangan nyo. Pero mga ka-Pulse Point, may nakatagong plano pa pala. According to DFA Assistant Secretary Marshal Luis Alferez, nagkaroon na ng secret talks ang Pilipinas with other ASEAN claimant states. Bakit kaya? Simple lang. Para sa isang unified ASEAN force laban sa mga mapang-angkin ng ating karagatan. At hindi lang yan. Si PBBM mismo ang nagbigay ng full support sa ating Philippine Marine Corps. During their 74th anniversary, sinabi niya, "We are committed to building a stronger and more comprehensive defense posture." Allow me to reaffirm the promise I made 2 years ago on this very occasion to provide support in advancing the mandate of your organization. We will continue to prioritize modernization, ensuring that your defense capabilities align with our nation's strategic needs. Paano? Simple lang. Build better more. Bakit? Well, ito ang kanyang formula. Better infrastructure equals strong economy. Strong economy equals strong defense capabilities. In other words, palalakasin niya ang economy sa pag-build ng better infrastructure. At pag malakas ang economy, mas madali natin mapalakas ang ating depensa. We are committed to building a stronger and more comprehensive defense posture by investing in modern infrastructure, upgrading facilities that will boost your operations.
Pero alam nyo ba kung ano ang pinakamalaking sekreto? Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, may planong bumili ang Pilipinas ng intermediate-range missile launchers mula sa Amerika. Oo, tama ang dinig nyo. Yung Typhoon missile ng US na nakatambay dito sa atin, nagkaroon ng interes bumili ang DND. Alam nyo ba kung ano reaksyon ng China dito? Tinawag tayong troublemaker. Agree ba kayo na tayo pa talaga ang troublemaker o nagsisimula ng gulo? Pero hindi lang yan. Meron na tayong sariling missile-capable na barko, ang BRP Albert Magini. Habang pinapalakas ang missile capabilities, pinangunahan naman ng Philippine Navy ang paglulunsad ng kauna-unahang locally assembled fast attack interdiction craft missile o FAICM. Ang mga sasakyang pandagat na ito ay may kakayahang magdala ng missile at ayon kay Vice Admiral Toribio Adasi Jr., ito'y bahagi ng Self-Reliant Defense Posture Program. Pero ka-Pulse Point, pag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, may pattern na lumalabas. Hindi lang pala ito simpleng military upgrade. Ito pala ang simula ng isang malaking strategic alliance sa Asia-Pacific. According to President Marcos mismo, the challenges you face now are growing more and more difficult. To defend our islands, to secure our shores, protect our people across the archipelago. Pero mga ka-Pulse Point, may isang bagay pa na hindi alam ng China. At ito ang magpapabago ng South China Sea forever. Kasi mga ka-Pulse Point, ang Code of Conduct o COC negotiations sa ASEAN hindi pa tapos. At may groundbreaking development na walang may alam maliban sa mga nasa loob mismo ng negotiations. Kung gusto niyong malaman ang next diplomatic move ng Pilipinas at kung paano tayo magkakaalyansa with other ASEAN nations, i-like at i-share ang video na to. At may explosive information pa ako about sa secret talks with Vietnam at Malaysia. Abangan nyo yan sa part 2. I-comment nyo kung ano sa tingin nyo ang next move ng China pagkatapos ng mga developments na to.